Ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran. Dapig sa katauhan. Mauni ang mas matahom nga panagway sa Cebu City Medical Center sa kinapusuran sa Dakbayan sa Subo. Mausab ni ang kahintang sa trapiko sa kinasangan sa mga daan Panganiban ug Natalio Pacalso duol sa downtown area sa Dakbayan sa Subo. Napuno-puno na ron sa mga sakinang di pasahero ug pribado alang sa mga tinunan o mga trabahante gikan o padumpa sa ilang mga tulungan o mga trabahuanan. Karong hapon sa Best in News program sa Catholic Mass Media Awards, TV Patrol Central Visayas. Department of Health nakalakas pagsaka sa kaso sa dengue shock syndrome. Bayot nga nireklamo patol sa mga doktor o nurses sa Vicente Soto nga gingong ni-upload sa YouTube sa ilang pag-opera sa canister siyang samput na sagbuyo sa pagbasura sa ombudsman sa iyang kaso. Ipatuman na karong adlaw ang 18 pesos na uminto sa sulan din sa Rion 7. Piniriso naghikog sud siyang silda, patay. Subuanong modelo beauty queen ni daog na second runner-up sa Mutya ng Pilipinas 2010. Live. Gikan sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Live gikan dinhi sa tapukanan sa labing daghang mga pasyente sa dengue sa Dakbayan ug lalawigan sa Subo sa Tibok Central Visayas ang Cebu City Medical Center. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas ug tanang mga kapamilya sa ubang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa mas gipalangyab nga pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Naguna sa ato mga balita karong hapon, padayong giatiman sa mga doktor diri sa Cebu City Medical Center ang daghan kaayo mga pasyente kasagaran nila mga bata nga naigo sa dengue. Ang Department of Health na alarma karon sa kalit nga pagsulbong sa mga kaso sa dengue shock syndrome. Mao ni ang matang sa dengue nga makapamiligro bisan sa labing himsog nga mga pasyente. Si Rino Talyada sa report. Subsobro ng pag-monitor sa matambalanan sa mga pasyente sa dengue. Dinhi sa Cebu City Medical Center matag 30 minutos ang pag-round sa mga doktor sa dulan 50 ka pasyente sa dengue. Gipaningkamutan sa mga doktor, dili mo sangpot sa dengue shock syndrome ang mga pasyente. Kini ang stage sa dengue nga magdugo na ang pasyente o posibleng musangpot sa kamatayon. Nalibang na og kanang itom or siguro brown, mag-consider na taan nga nag-bleeding na siya sa ilalim. So, nabantayanan dyan na siya. Kaya once naanagay mga signs nga mag-bleed ang pasyente, kuha na dyan na siya. Makonsider na dyan na ito nga pa doon siya magbati. Nabalak ang Department of Health sa pagsaka sa kaso sa dengue shock syndrome sa matambalanan. Sa talaan sukad Enero hangtod Agosto, sa Vicente Soto Memorial Medical Center niabot na sa 84 ka pasyente ang may dengue shock syndrome. 8 na ang namatay. Sa CCMC na po ang may dengue shock syndrome o usa ang namatay. Dili madali. Dili mayong pagkatambal, ang mamatay yun ang bata, ang matay yun ang pasyente. Sa among gingon, nga kung hilantan, ang atong pagayim nun, paracetamol raman, kay no, may yun ang aspirin. Gisugyot sa Department of Health ang paggamit og moskitero, mga insect repellent o paglimpyo sa palibot matag alas 4 sa hapon. Base sa pagtuon, ang lamok nga nagdaog dengue virus mogawas 2 ka oras human sa pagsidlak sa adlaw ug 2 ka oras sa di pa mosawop ang adlaw. Matod sa Department of Health, kundi man nila kayang kapugan ang padayon nga pagsaka sa kaso sa dengue sa rehiyon, ilan na lang gyud nga siguraduhon nga ilang kapugan ang gidaghanon sa nakalas nga kinabuhi tungod sa maong sakit. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Sa lungsod sa Sibulan, sa atong silingang lalawigan sa Negros Oriental, nisaka sa pag-ayo ang mga kaso sa dengue bisan sa agresibong kampanya sa lokal nga mga opisyal o mga mulupyo batok sa makamatay nga sakit. Ang Sibulan bisan siyang kagamay mo ikaduha sa Dakbayan sa Dumaguete sa labing daghang kaso. Niabot og 81 ka mga kaso sa dengue sa niagi nga mga buwan.
Kasagaran sa mga pasyente nagpangidarog 14 pataas. Ang katapusang pasyenteng namatay 20 anyos. Namatay nitong Agosto 25. Bisag kinsa na lang ang mapaakan. Sa laing balita, bayot na nireklamo batok sa mga doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center tungod sa giingong pag-upload sa YouTube sa iyong operasyon na sagmuyo sa pagbasura sa Visayas Ombudsman sa kaso. Si Carmi Cavanlit sa report. Among naabtan si John sa iyang panimay nga nang hapnig sa iyang baligyang mga artipisyal nga buwak. Alang ni John, wala mahibalik sa normal ang iyang kalihukan, human na-upload sa YouTube ang giingong video sa pag-opera sa mga doktor kaniya. Alang ni John, mas mosamot pa iyang sitwasyon karong gibasura sa ombudsman iyang reklamo. Tarungon ta na nilagwan husay sana. Ilam ng trabaho. Nawat lang ko nga. Ilan ng tarungon ng ilang desisyon. We will file. Nisumiter na sab ang kampo ni John og laing motion for reconsideration sa Professional Regulations Commission. Nunod sa pagbasura ini sa laing kasong administratiba batok sa mga doktor ug nurses sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si John nireklamo niya atong 2008 human makita sa YouTube ang gihimong operasyon sa mga doktor sa pagtangtang sa canister nga nisud sa iyang lubot. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News. Ang lungsod sa Naga sa habagatang Sugbo mumando sa construction company nga nagkwari sa Barangay Cogon pagpadako sa ilang culverts o pagtukod og diversion road nga kaagian sa mga mulupyo. Kinihuman maanod og namatay ang duha ka bata sa flash flood niadtong Domingo. Si Karina Sotilia sa report. Sa ganghaan pa lang sa ilang Pinoy-anan, nisyagit na ang inahan nga si Reyna Parad nga nakakita sa lungon sa iyang anak nga si Rainiel. Di ko kadawat lagi kay sila pa yung duha. Duha na ang gihaya sa panimay sa mga paran si Rainiel o iyang maguwang nga si Chris. Samtang ang lokal nga kagamahanan sa Naga ni susi na sa lugar di nahitabo ang flash flood. Ilang iluso ang paghimo og diversion road alang sa mga mulupyo ug padakan sa construction company nga nagquarry ang ilang culverts. Pag-survey pa din naman og asa di kanang most probable nga country no safe area bitaw. Pagkakaroon dako pa kayo ng trabaho. Sa may culvert nagian sa tubig. So muna nga tungod sa kagamay sa maagian sa tubig, muawas gid siya. Karong Biyernes makigtagbo ang taga Mines and Geosciences Bureau sa DNR sa management sa JLR Construction ug ni Mayor Val Chong pagpresentar sa ilang mga rekomendasyon. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Ang jail warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center girilibuhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang katungdanan. Nahitabo ni kapin sa usa ka semana human siya nasakping namakak sa hinungdan sa kamatayon sa usa sa mga binilanggo. Si Carmi Cavanlit sa report. Gimando ni Gobernador Gwen Garcia nga ipabalhin si CPDRC Jail Warden Lito Gabuya sa laing mga presuhan sa probinsya. Samtang nagpadayon ng investigasyon sa Committee on Discipline and Investigation sa Rambol Sud sa presuhan nga niresulta sa kamatayon sa usa ka piniriso. The result of the investigation came up with a recommendation of investigating Warden Gabuya. And so, we don't muddle issues. Gibutyag sab sa Kapitolyo nga ilang gihangop ang investigasyon sa Commission on Human Rights labos sa gingong pugos ng pagpasayaw sa mga piniriso sa CPDRC. Apan gikinahanglaning mananghid sa gobernador. When you start something good and you're no longer there, you would be happy to see it sustained. Wouldn't you? Una nang nigawas sa investigasyon sa Committee on Discipline and Investigation nga may rambol sa prisuhan apan wa ni kalabutan sa pagpasayaw sa mga piniriso sa CPDRC. Carmi Cavanlit, ABS-CBN News. Binilanggo sa dakbayan sa Talisay naghikog og namatay. Kini pinagi sa pagsumpay-sumpay sa panapton nga iyang gihigot sa iyang liog. Si June Reynadela sa Police Patrol. Dili
Dinhi sa detention cell sa Talisay City Police Station nga nahimutang sa silong sa City Hall Building nahitabo ang paghikog ni Cielo Bacos, 19 anyos. Natanggong siya sa sayong bahin sa niaging buwan sa kasong karnaping. Siya naghikog pasado alas 10 gabi samtang natug ang kauban niya sa silda nga si Jose Aguanta. Kining panaptong nagitabas gikan sa sinina sa babae ang iyang gigamit paghikot sa iyang liog. Pagmatala ko, nagbitay man siya, nagluhod. Siya kitay ko, uy, naghikog ka. Hikog ka. Mata na yun sila. Kutaw kang pulis. Ang bata naghikog. Among diha-diha dayon, among diaman atong dollar man ato atong rescue team sa trade. Among ako din gipada dito sa district, base na lang basig masalbar pa ba. Mga alas 6 gabi, si Jose nakamatigod nga may daang panapton ang biktima. Oo. Katong pag human lagi gisi niya panapton, kuha niya wang human niya gisi, ni-acting siya dirig, kuhan, bugkos. Ikaw, maghikog ka. Ayaw, anadong. Wa pa mistablisar o sa tinudanay nga rason sa iyang paghikog o kung may labot man sa kasong iyang giatubang. June Reynadilla, ABS-CBN News. Niyay 15 anyos ng gingong rugby boy, gipusil patay. Samtang tricycle driver, gidakop tungod sa paghupot og armas. Si Ramil Ayuman sa report. Nag-inom ang 15 anyos nga si Richard Derota uban siya mga igsoon. Pasado launa sa buntag, diya sa may merkado sa Nakbayan sa Lapu-Lapu bihang gipusil sa sa nagbinugtog nga gunman. Ato sa kapulisan nga doon na sila'y pangalan sa suspect o ila kaning susiyon ang posibleng motibo sa krimen. Sa mga karon, wapa kita ka subay, 15 nagpusil, basta kaya ang identification, sulog, jacket na itong. Usara. Samtang natanggong sa Ponta Princesa Police Station ang tricycle driver na si Socrates Formentera, 50 anyos. Nakuha si Formentera ang 38 na revolver uban sa 5 kabuhing bala. At only sa Saturation Drive sa Kapulisan gabi, diya sa Bunbunan sa Labangon. Ato sa suspect nga depensa gikan sa mga gang ang iyang pagdaog armas. Wa mo ko kadungog na sa kontra. Panagana ko na sa mga akro. Una mo ko na mga akro kuno diya daghan. Pasaka si Formentera kasong illegal possession of firearms. DOEA o OWA ni pasalig. Why angay kabalakan ang mga OFW sa Hong Kong? Mga detalye gawan pang nagbagang balita din nilang sa TV Patrol, Central Visayas. Balik sa mga balita, ang Philippine Overseas Employment Administration, ang Overseas Workers Welfare Administration, nanawagan sa mga OFWs ug sa ilang kabanay sa pagkalma. Taliwas sa gikatahong pagpanangtang sa mga trabahanting Pinoy sa Hong Kong. Si Karina Sotilla sa detalye. Duha ka domestic helpers sa Hong Kong ang unang gitaho sa Overseas Workers Welfare Administration sa kauluhan nga gipapauli sa ilang mga amo tungod sa ilang kasuko sa kamatayon sa 8 ka Hong Kong nationals nga biktima sa hostage taking. Dinhi sa Central Visayas, so apay nadawat nga report ang OWA sa mga OFW nga gipapauli. In kaso mo, worst send yun, mga inana nga mauli na yun ang daghan. No? Naraman na nga pang opisina, makabil naman sa mga programa na ito o binabenepisyo. So, pero kita, mahinaot lang sa tanga, dili, kasi dili na nakadako. No? Ang Philippine Overseas Employment Administration sa ilang bahin niingon, isolated ang maong insidente sa pagkakaroon o cancellation sa mga job orders sa Hong Kong. I think we can still consider the situation normal as of the moment. Nothing alarming. Malaumon ang POEA nga bisan sa padayong pagbangutan sa taga Hong Kong human sa insidente, di maapektahan ang pamuo sa musunod nga mga adlaw. Karin Asotilla, ABS-CBN News. Samtang ang Filipino-Chinese community sa Cebu buot ng tapuson ang kontrobersiya sa hostage-taking sa Manila. Di sa buot sa mga insik nga basulon ang kapulisan. Si Rino Talyada sa report. Usa ka semana human ang hostage drama sa kauluhan nga nikalas og 8 ka Hong Kong nationals gitataw sa Cebu Filipino-Chinese Chamber sa Sugbo. Di na nila padakon ang nahitabo. Matod sa presidente sa Cebu Filipino-Chinese Chamber, Filomeno Lim, wa sila gibaso sa nahitabo. Bisan ang kapulisan nga giingong napalpak sa ilang operasyon. Dili kini panahon sa pag-blame. Panahon kini sa pagbuhat og unsay atong matabang
nga makatabang ta sa mga biktima ug makatabang ta sa nasod sa pagbangon sa atong ekonomiya ug sa tanang problema. Ang basol ang pag-pinpoint o kinsay sadaan o dili sadaan dili na among katuyuan. Ang kapulisan sa Sugbo ni Pasalig di mahitabo dinhi ang hostage crisis sa kauluhan. Mga tourist police ipakatap sa mga tourist spots sa probinsya. Ang ilang objective is more on tourist assistance, while ang atong regular police more on kuan sa criminality ra gina siya diha sa normal nga kuan. Ang Department of Tourism sa ilang bahin ni pahibaw, 4.45% ang pagsaka sa mga turista sa Cebu ug Bohol sukad Enero hangtod Hunyo. Apan nabalaka ang DOT nga konsud sa tulo ka buwan di malibkas ang travel ban, mabati na sa turismo ang dakong epekto ini. Ang PRO si dako gyud kaayo, dako pa ta og makuha. No, what we are having right now is actually very small compared nimo sa mga Chinese nga manggawas gyud. We really want to get more of the market. Sa talaan sa Department of Tourism, ikatulo ang Chinese nationals sa mga langyaw sa Sugbo. Naguna ang mga Koreano ug Taiwanese. Reno Taliada, ABS-CBN News. Sa natad gihapon sa Pamuo, ang maayong balita mao gisugdan pagpatuman karong adlaw ang 18 pesos nga usbaw sa suhulan alang sa tanang mga mamumuo dinhi sa Sugbo, sa Bohol, sa Negros Oriental ug sa Siquijor. Apan kahugpungan sa mga mamumuo ni Auhag sa Regional Wage Board, pagpatuman og mas taas pa nga usbaw sa suhulan. Si Karin Azutilia sa eksklusibong report. Sugod karong adlaw, 285 pesos na ang minimum nga suhulan sa mga trabahante sa Central Visayas. Sugdan na sab sa Department of Labor and Employment pag-monitor ang mga kompanya. Apan duha ngadto sa tulo ka payroll period pa una mahibaw-an sa DOLE kung 100% kining gisunod. Sa maong momento exempted ang export companies apan kinahanglang mo apply sila aron mahatagan og unom ka buwan nga lugway sa pagpatuman ini. Among gi-estimate na murag 60 to 100 establishments. Usually katong mga gift stores and housewares o katong manufacture of furnitures. All the rest they're not exempted unless of course the qualifying members sa Pinexport naigo gid sila sa global financial crisis. We're very grateful to the RTWPB, but it's still going to be difficult because I mean, as you know, it's a fact, we are in the middle of this debilitating crisis, and a lot, more than half have shut down. Matod sa CFIF, gikan sa 578 ka export companies niadtong 2006, 160 na lang sila karon dinhi sa Sugbo. Alang sa Cebu Labor Coalition, daan ang di makiangayon ang gamay nga aumento sa suhulan. Samutan pa nga gitugutan sa wage board nga hatagan og unom ka buwan nga lugway ang mga furniture companies aron mo patuman ini. Libuan ka mga pamilya sa mga trabahante ang maapektuhan. Tungod ini giandam sa grupo ang ilang formal nga apelasyon sa wage board. Nalay murag TRO or ban nga himo nimo para makapahunong ka, but it's very costly para sa mga unions nga pobrisan. So, mo-appeal mo, i-try out na mo. In Asotilia, ABS-CBN News. PBMA Supreme Master o Kongresista Ruben Ecleo Jr. milingkod sa witness stand. Iyang himakak nga iya ni Alona Bacolod Ecleo ang patayng lawas nga nakita sa Dalagit. Nagtuo si Ecleo nga missing gihapon ang patayng lawas sa iyang asawa. Si Rachel Dangin dunay live update. Rachel, unsay latest? Heidi, human ang duha ka tuig na padayon na pagbalik ang hearing sa kasong parricide batok ni PBMA Master Ruben Ecleo Jr. dinha sa Original Trial Court Branch 10. Ganinang hapon nilingkod sa witness stand ang akusado. Sa direct examination ni Attorney Orlando Salatandre, gisubay nila ang mga panghitabo ni atong Enero 5, 2002. Sa testimonya ni Ecleo, iyang gihimakakta ng pasangil nga siya ang nagpatay sa iyang asawa nga si Alona Bacolod. Gihimakaksab niya nga iyang giputos sa itom nga plastic bag ang patayng lawas ni Alona o gilabay ngadto sa lungsod sa Dalagit. Giklaro ni Ecleo gabi dihang nahitabo ang krimen, naa siya sa ilahang balay sa Banawa ug nagatiman sa iyang mga bisita nga miyembro sab sa PBMA. Alas 12 tudong ang gabi, milakaw siya aron motambong sa usa ka kalihukan sa PBMA Nonok chapter sa Tabunok, Talisay.
Gibarugan ni Ecleo nga nananghid si Alona niya nga mulakaw siya alang sa usa ka outing kuyog iyang mga igsuon. Gipakita sab sa Defense Council ang litrato sa patayng lawas ni Alona. Wa ilhan ni Ecleo nga kang Alona ang patayng lawas. Matud niya, taas ra og tambok ra ni itandi siyang asawa. Matud ni Ecleo, missing gihapon si Alona. Haydi gitakdang ipadayon ang cross-examination o direct examination karong Oktubre 6. Heidi? Rachel, angay ng atangan kay ana gubon ang testimonya ni Ruben Ecleo atol sa cross-examination. Daghang salamat Rachel Dangin sa imong live update. Ang mga kabanay sa usa sa napiling most outstanding policemen sa tibok Pilipinas nga taga Negros Oriental ni padiyag silang kahimangod sa lain na sa pagkalangay sa paghatag sa pasidungog. Si Jun Nino sa report. Gahapon, gikatakdang pasidunggan ang mga outstanding policemen sa nasod dito sa Malacañang. Apan wa na sabni mahinayon. Tuod ini nga dismaya ang kabanay sa usa sa mga outstanding policemen nga si PO3 Edelberto Urauba sa Negros Oriental. Nadismaya. Tungod kay ikaduha na gyud ang postpone. Primero ang tumlarga unta mi og kontak ano sa to 6 ba to og first week of August. Matod sa mga kabanay, posibleng giuswag ang pasidungog tungod kay presko pa ang hostage crisis drama sa kauluhan di ni palpak ang mga pulis sa pagresponde sa maong insidente. Lain kay paminawon nga naana din ha na mention na muna ni silang mga tawhan na tapos naana sila dito tapos wala na dayon, di ba? Gikatakdang muli si PO3 Urauba ug ang iyang pamilya karong adlaw sa Negros Oriental. Jun Nino, ABS-CBN News. Napuno sa pangalagad ang tibukbuhan sa Agosto sa pagtimaan sa unang anibersaryo sa halad sa kapamilya ug sa ika-22 nga anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas. Si Rico Lucena sa report. Walay mas bugat pa sa pagpaambit sa kabahin sa imong kinabuhi aron mahatagan og paglaom ang uban. Ang blood donation uban ng Philippine National Red Cross, Regional Blood Center, Cebu City Medical Center, Chonghua Hospital ug Perpetual Succor Hospital ang nibukas sa pangalagad sa TV Patrol Central Visayas sud sa tibok buwan sa Agosto. Nitanyag sab og cholesterol ug hypertension check-up uban ang high precision diagnostics sa gatusan ka mga kapamilya. Sud sa 5 ka tuig, nahimong kaabag sa TV Patrol Central Visayas ang mga communication student sa pagdiskubre o mga reporter o TV personality. Nag-indigay sa newscasting o reporting ang mga tinunaan. Aron mapukaw ang pagpakabana sa katawhan sa nagusbat nga kinaiyahan o mapaambit sa mga kabatanunan ay mga nadiskubre sa pagluwas sa kalikupan, gilusad sa TV Patrol ang Eco Patrol. Karon nahatagan og bag-o hagit ang mga kabatanunan sa pagpukaw sa pagpakabana sa publiko alang sa kalikupan. Sa ika-5 ka tuig, gihimo sab ang pagpanglimpyo sa kabaybayunan sa Barangay Buaya sa Lapu-Lapu City. Uban ang mga polis, mga tinunaan o grupo sa mga divers, gipamunit ang mga basura o gilimpyuhan ang dapit. Apanwa matapos karong buwan sa Agosto ang mga papangalagad. 22 ka mga kabus nga kapamilya nga nag-anto sa sakit sa thyroid, matres o taguangkan ang ipaubos sa libreng operasyon uban ng Chonghua Hospital. Ang mga pangalagad nga gitunol sa TV Patrol Central Visayas inabagan sa mga institusyon o individual, nagpasabot lang nga gawa sa pagsibya sa patas o tinuod nga impormasyon ang pagserbisyo sa katawhan ng nahimong kinabuhi og tumong sa TV Patrol Central Visayas karon og sa mga mosunod pang katuigan. Rico Lucena, ABS-CBN News. Og live gikan diri sa Cebu City Medical Center, kini si Leo Lastimosa. Kini si Heidi Acuña. Mabuhi ka, kapamilya!